Kapag ganito nga namang maulan, talagang napakasarap humigop ng mainit na sabaw. Hello mga manay, welcome sa ating kusina. Muli ako po ang inyong madiskarting nanay. At ngayong araw, ito yung naisip ko na ihain sa aking pamilya dahil dito sa lugar namin. Grabe, iinit, uulan, mainit sa umaga, tapos biglang bubuhos ang ulan sa hapon na talaga namang napakalakas. Kaya naman ito, namalengke na ako at nakabili ako ng mga gulay na aking ipangsasahog. Magluluto nga pala ako ng sinigang sa miso. At saktong-sakto nakabili ako ng sariwang isda. Ito yung lapu-lapu at hahaluan ko ng maya-maya. Para naman talagang magustuhan ng aking mga chikting kasi pag mga bata, ang hilig lang naman ay sabaw. Bali, 2 piraso to at mahigit 1 kilo yung aking nabili. Kaya naman aking huhugasan muna at lilinisan. At matapos ko ang malinisan, mahugasan tong isda, ay isusunod ko na rin po na ayusin yung mga gagamitin ko na pansahog yung ating gulay. So dito gagamit ako ng labanos. Bali, ito ay isa sa mga gusto ko talagang sahog sa sinigang. Kayo mga manay, ano ba yung mga hilig ninyo na gulay na sinasahog sa inyong sinigang? Ako gusto ko pa nga yung may mustasa pero wala akong makita. Gustong gusto ko yun lalo na kapag sinigang na miso. Kaya ito na lang, pechay na lang yung aking gagamitin. Bali dito pinaghihiwalay-hiwalay ko to tapos lilinisan ko yan mamaya. Then meron akong 10 pirasong talong at hihiwain ko lamang po ng sakto ang laki. Pagkatapos ko mahiwa ay akin na rin pong lilinisan. Dito sa pechay, iniisa-isa ko siyang linisan kasi minsan may mga nakadikit pa na mga lupa-lupa sa mga tangkay. Bali, ito ay nililinisan ko or hinuhugasan ko ng ilang beses para masigurado ko na wala nang dumi yung ating gulay. Isusunod ko na rin na hugasan itong siling haba o siling berde na ating ihahalo sa ating panigang. At isusunod ko na rin maghiwa ng luya kasi hindi kailangan to na mawala. Kailangan merong luya sa ating sinigang na miso. Naku, napakasarap humigop ng sabaw lalo na kapag merong kasamang patis tapos may siling labuyo. Talaga namang pagpapawisan ka sa sarap. Then maglalagay din ako at maghahalo din ako ng sibuyas. Pero sa aking panigang, hindi po ako gumagamit ng bawang. Bali, luya at sibuyas lamang po ang aking ginagamit sa aking pagigisa ng pagluluto ng sinigang. At syempre, gagamitin ko na ang aking nagmamagandang lutuan. Alam niyo mga manay, isa to sa talagang pangarap ko lang noon kasi nga naman, ang mahal-mahal po nito. Pero hindi ko akalain na mabibili ko na yung mga gusto ko na gamit. Ayun yung nakakapagpasaya sa ating mga nanay. Ewan ko ba? Kapag nanay ka pala, no, ang nakakapagpasaya na sa'yo ay yung mga gamit sa kusina. Lalo na kapag nakikita mo na malinis, yung ating kitchen, talagang ang sarap magluto. So, ayan, ginisa ko na yung luya at yung ating sibuyas. Then, kapag lumalabas na yung aroma, maglalagay na po ako ng miso. Bali dito, ang ginamit ko ay 3 tablespoon na miso. Then, sasangkutsahin lang natin to. At kailangan katamtaman lang din po ang apoy para naman maiwasan na masunog. Pagkatapos natin masangkutsa, maglalagay po ako rito ng 2 litro ng tubig. At ito po ay ating tatakpan hanggang sa kumulo. Ngayon na kumukulo na, ayan, dahan-dahan kong bubuksan. Dahil ang bigat nitong takip nito at nakakatakot mapatakan sa paa sigurado. Then hinalo ko lamang po dahil lumutang yung miso na aking nilagay. At dito, ilalagay ko na po dahan-dahan yung mga isda. Ito yung ating maya-maya at lapu-lapu. Napakasarap din itong ihawin o kaya iskabeche. Pero ngayong araw gusto ko siyang isigang kasi nga maulan. Mas masarap kapag humihigop ng sabaw tapos malamig ang panahon. Naglagay din po ako rito ng patis. Siguro sa patis po, tansyahin nyo na lamang po, kayo na po yung mag-adjust. Depende po sa panlasa na nais ninyo. Sinunod ko na rin nilagay yung ating labanos at talong para masabay sa pagluto. Dahil itong ating isda ay mabilis lamang pong maluto yan. Then tatakpan po ulit natin. Makalipas ang ilang minuto, ayan na, kulong-kulo na. At pwede na natin ulit haluin. Pakita ko sa inyo. Yung ating isda. Ayan o. Grabe ang bango.
luto na kagad yung isda natin kasi ito po ay mabilis naman maluto. Bali dito naglagay na ako ng pansigang. So naglagay lang ako ng powder, pero nasa inyo mas masarap po kapag yung natural na sampalok o kaya yung kamyas. Yung kamyas ko nag-uumpisa pa lang po na magbunga kaya hindi ko magamit. Then sinunod ko na rin yung pechay dahil luto na yung ating isda at yung talong at labanos. So itatalbog ko lamang po yan dyan para naman hindi siya malamog. Then hayaan lang natin ng ilang minuto. Hindi ko na rin to tatakpan dahil ma-overcook at pwedeng madurog yung isda natin. At makalipas lamang ang 1 minuto, eto na, ready na to para ihain. Sinong magsasabi na hindi ka mapapakain pag ganito ang ulam? At dahil nga pwedeng-pwede na to, syempre hindi natin pwedeng makalimutan yung siling haba. Kailangan meron yan. So chinecheck ko po talaga yung isda. Ayan o. Kasi iniwasan ko na madurog. So, dito ilalagay ko na yung ating siling berde o siling pansigang. So, nasa inyo kung gaano karaming sili yung gusto nyong ilagay. At pwedeng-pwede na natin tong iserve sa ating pamilya. Eto na mga manay, ready na. At talaga namang mapapawaw at mapapakain ang inyong mga chikiting. Dahil sa sabaw pa lang na talaga namang pipikit ka sa asim kilig na napakasarap. At talaga namang saktong-sakto ang timpla. Hindi na po ako naglagay ng asin dyan dahil nga maraming patis yung aking nilagay. So muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. At tara na po, kain tayo ng masarap at talaga namang asim kilig na sinigang sa miso. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!